Hapon po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay muling nagkasama-sama ngayong January 15. Ano po? 3 linggo na po ang dumaraan nang tayo ay nang pumasok ang taong ito. Ano po? At biyaya po na tayo po ay nasa paglilingkuran pa rin. Ano po? Ngayong gabi ay tayo po ay mag-aaral pa rin patungkol po sa Biblia. At yan po ang atin pong inaaral ngayon pong buwan na ito at sa banda-banda rin ang mga buwan. At biyaya po ng Panginoon niya sa atin na tayo po ay may series ng pag-aaral ng Biblia. Ano po? So ngayong gabi, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po yung magsitayo at atin pong basahin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 13. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Sige po, atin pong sabay-sabay na basahin sa wikang Tagalog. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Okay, so atin pong basahin. Ready now? Read. Na ang mga bagay na ay atin namang sinasalita hindi sa itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu, na inihiwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga Espiritu. Okay, tayo po muna mag-pray. Ama namin Diyos, salamat po sa hapong ito na muli po kaming nagkatipon upang aralin po, Panginoon, ang inyong salita, maging kayo, Panginoon. Salamat po na meron kayong ibinigay na inyong salita upang malaman po namin ang katotohanan, makatayo po kami sa katotohanan at hindi po kami, kumbaga po ay walang direksyon ang aming buhay pananampalataya. Salamat po na kami po inilagay sa paniniwalang Baptist na ito po ang accurate na nagtuturo ng inyong pong salita, Panginoon. Salamat sa biyaya na kami po naligtas. Salamat sa Panginoong Hesukristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa amin pong kaligtasan. Pagpalain niyo po nawa ang amin pong pag-aaralan, nawa amin pong dalangin, Panginoon, ay ang inyo pong pagpapaunawa, ang banal na Espiritu po nawa ang kumilos upang amin pong patuloy na maunawaan ang mga salitang mahahayag ngayong gabing ito, Panginoon. Kami po nagpapalinis din sa aming mga kasalanan, Panginoon, nawa o Diyos ay patawad po sa inyo pong nasumpungang mga kasalanan sa amin na isip, na salita o nagawa na ito yung nagiging dahilan kung bakit kayo po ay parang hindi po namin maranasan sa aming mga buhay. Kaya kami po yung nagpapalinis sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, sa biyaya na kami muling makakapag-aral at basbasan niyo po ang pag-aaral namin ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po, pwede po nga magsupo. So ngayong gabi ay tayo po yung mag-aaral ng Biblia at ang na-assign po sa aking topic ay the unity of the Bible. Nung nakaraan po ay atin pong pinag-aralan yung the inspiration of the Bible. Ano po? At ang Biblia ay inspired Word of God by the Holy Spirit. Nung nakaraang linggo naman, ang pinag-aralan natin ay the sufficiency of the Bible. Ano? Ang Biblia po ay sapat. Ano po? At wala na po tayong idadagdag diyan, mga minamahal. Ano? So hindi na po natin kinakailangan ng kung ano-anong bagay para tayo po ay, kumbaga ay lumago pa sa ating buhay pananampalataya. Ang Biblia po ay sapat na upang tayo ay magkaroon ng kaalaman sa lahat ng bagay. Ano? Ang Biblia, kung inyo pong aaralin, ang Bible, hindi lamang yan naman talaga pang Diyos. Sakop yan lahat ng bagay. Maging sa ating pamumuhay, sa atin pong, kumbaga po ay hanap buhay, sa pagpapamilya, sa lahat ng aspeto ng buhay ay ang Biblia ay sapat. At yun po ang katotohanan. Ngayon, ang atin naman pong pag-aaralan ay the unity of the Bible. Bakit po ang Biblia ay nagkakaisa? Ano? So, baka kayo po ay malito, ang Biblia po ay nagkakaisa. Ano? Hindi po yan magkakaiba. Ano? Dahil meron po akong nabasa na ang akala daw na iba, ang Biblia ay may 66 na aklat na ito po'y magkakaiba. Ano?
Pero alam niyo po ba na sa 66 na aklat na yun ay lahat yun ay nagkakaisa at isa lamang po ang pinatutungkulan na yan, ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang gagawing kaligtasan. Ano po? So ngayong gabi, salamat sa Panginoon at binigyan po ako ng pribilehiyo upang makapangaral sa inyo. Ang sabi po ng 1 Corinthians, balik po tayo sa talata natin pong pinag-aralan. Ang sabi po dito ng 1 Corinthians chapter 2, verse 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga panalitang ayon sa Espiritu. Ano po? Alam niyo po ba na kaya ang Biblia, ibig sabihin po muna ng unity, a condition of harmony. No? Unity is being together or at one with someone or something. Ano po? Yan po ang ibig sabihin po ng unity. Ano po? At makikita po talaga natin na ang Biblia, kung atin po talagang aaralin ang Biblia, ay hindi naman talaga nagkakalaban ang Biblia. Ano? May makikita lamang po kayo dyan tagpo na ito'y salita ni Satanas, pero hindi naman talaga si Satanas ang nagsalita nun. At yun ay pinasulat lamang ng Diyos sa pamamagitan ng tao, dahil taong babasa. Ano po? Pero yan po ay nagkakaisa. Ano? So, the reason why the Bible is united. Ano? Atin na hong pasukin. Puntos po natin number 1. The reason why the Bible is united. Ano? Ano ba ang dahilan? Bakit ang Biblia ay nagkakaisa? Ano? Dahil meron kasing dahilan kung bakit ang isang bagay ay nagkakaisa. Ano? Meron silang common ground. Ano? So, kung bakit kami or meron talagang mga tao or grupo na sila ay nagkakaisa, dahil meron silang pinagkakaisahan. Ano po? Ano? Ganon din ang Biblia. Ano? The reason why the Bible is united, ano? Dapat nating malaman na una, it's not of man's wisdom. Ang sabi po ng verse 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinilita, hindi sa salitang itinuro ng karunungan ng tao. So kaya pala, ang Biblia, sa kabila na merong, alam naman po natin na ang Bible ay merong 4 na pong manunulat. No? At ang ilang po diyan ay meron pong mga katungkulan at meron po silang ginagampanang role sa bawat buhay nila. Ano? Ang una po ay si Joshua. Meron po dito, una ay prophet or si Isaiah at maraming prophet. Meron din namang king, si David, si Solomon. Meron din namang queen, ito si Esther. Merong cupbearer or si Nehemiah yan. Merong fisherman, si Peter. Merong doktor, yan ay si Luke. Merong tax collector, si Matthew. At meron din namang lawyer, ayan ay si Paul. Ano? Meron silang iba't ibang, kumbaga ay pamumuhay na ginagampanan. At alam niyo po ba na sa kabila ng kanilang pagkakaibang yon, ay yung kanilang sinulat na salita ng Diyos ay nagkakaisa. Ano po? Dahil hindi ito sa karunungan nila. Yun po yung lilinawin natin. Sa kabila ng sila po yung magkakaiba, at alam niyo po ba ang pagitan ng Old Testament sa New Testament, yun po yung laging atin pong pinapaliwanag, meron yung pagitan bago uli nasundan ang New Testament. Ano po? At ako'y sa pag-aaral, 400 years bago uli nasundan yung New Testament. Ay paano yun naitugon dun sa Isaiah na may mga anak isang babae at nangyari nga? Ano? Sa Matthew, manganak ang isang babae at yun ay si Maria. Kaya malinaw na ang Biblia talaga ay pure Word of God. Ano? At meron niyang pagkakaisa. Ano? Mamaya, natin yung aaralin. Ngayon, the reason why the Bible is united, una, under po nung puntos na number 1 natin, it's not of man's wisdom. Sabi ko nga palagi, ganito din po yung turo namin sa Bible, sa school, sa pinagbayanan. Pag ba kayo nagsulat ng isang kwento, halimbawa tayo nagsulat dito ng alamat ng tuko. Ako ang unang mag-uumpisa ng sulat. Susundan ng bawat isa sa inyo yung kayang iniisip ko na katapusan ay mangyayari.
nakatulad ng iniisip ko dun sa pag-iisip ninyo? Hindi. Dahil tayo ay magkakaiba ng pag-iisip. Pero bakit sa kabila ng sila, ay hindi sila magkakasama? Ano? Malayo. Yun na lamang pong Genesis. Ano po? Ba't ito yung naisulat ni Moises? Sa kabila ng si Moises ay nabuhay ng Exodus. Marami nang nagdaan sa kanya. Pero nasulat niya ang 5 Pentateuch book, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Paano niyang nasulat ng accurate yun sa kabila ng siya hindi pa nabubuhay sa tagpo ng Genesis? Ano? Ang sabi po ng talata, verse 10, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos. So kaya pala ang dahilan why the Bible or the reason why the Bible is united is it's not of man's wisdom. Ano po? Ang sabi po dito, but God had revealed them unto us by His Spirit. Ano po? Hindi po yan sa ating karunungan. Hindi po yan. Dahil sabi po ng Bible, nandito din po yung talata sa verse 13, verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Yan po ang sabi ng talata. Ngayon, kung talagang pure na ang tao lamang ang nagsulat ng Biblia, ay hindi yan magiging united. Hindi po magiging united yan. Pero salamat sa Diyos, because of the Holy Spirit na kumilos sa mga buhay ng taong nagsulat, kaya naging united yan mula Genesis hanggang Revelation. Iisa lamang ang pinatutungkulan. Ito po ang planong kaligtasan ng Diyos at ang pagkakataong tao ng Panginoong Hesukristo. Kaya salamat sa Diyos, na tayo po'y merong Biblia, na ito po ang kinakailangan natin para tayo mabuhay dito sa mundong sinungaling. Mundong puno ng kasinungalingan. Alam niyo po ba na mundo'y puno ng kasinungalingan? Puno ng, sabi nga, ay pagpapaasa. Na para bagang tayo ay bibigyan ng kasiyahan, pero yung kasiyahan yun ay temporal lamang. Kaya salamat na merong Biblia at ito'y totoo. At ito po ay merong pagkakaisa. The reason why the Bible is united, it's not of man's wisdom. Hindi ito karunungan ng tao. Dahil ang sabi po ng Biblia, sa verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. Kaya nga maraming tao, pagka Bible lang iyong inaaraw, naku po, kami may gagawin pa eh. Ay, hanggang isulat mo pa. Yan ho'y palasak na palasak. Pag kayo po ay nangangaral, kayo po ay sumama sa amin sa OJT, marami pang gagawin. Yung may bigas, yan. Kung yan sabi nga doon sa amin, sa mataas sa lupa, kay na Brother Henry, kung yung utoy ang ginagawang ninyong yan ay nag-aalam kayo ng baka, ay maganda pa. Tingnan nyo yan. Kaya kung ito'y sa karunungan lamang ng tao, ay hindi magkakaroon ng unity. At isa pa, ang Biblia, kung sa karunungan ng tao, hindi Diyos ang sentro. Opo. Hindi po Diyos ang sentro na yan. Ang sentro na yan ay ang kanyang sarili. Basahin niyo po yung mga kwento, yung mga nababasa niyo mga kwento-kwento. Laging ang iniha-highlight ay ang sarili, ang tao. But because of Holy Spirit na kumilos sa buhay ng mga nagsulat, hindi kanilang karunungan naging united. Kaya dapat natin pong maunawaan na ang Biblia ay hindi sa karunungan ng tao. Kaya ang Biblia ay credible, na atin hong mapapagkatiwalaan talaga. Ang kailangan lamang natin ay unawain, aralin ang salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ba ang ibig sabihin or pinaalam sa atin ng Diyos. Ay kaya naman nagkakagulo dahil merong mga mangangaral na hindi naman talaga maunawaan, ginagamit lamang yung talata para ho sa kanilang kapakanan. Opo. At pagdating doon sa iba, parang nagkukontrahan. Bakit? Dahil ginagamit lang yung isa, pinaliliwanag sa kanyang sariling interpretasyon na hindi sinasanggunian yung ibang mga cross-reference ng Biblia. Kaya parang sala. Parang sala, pero hindi po. Kung ating uunawain, ang konteksto na yan, mamaya ating pong malalaman, bakit? Kung ating uunawain ang konteksto ng Biblia, yan po ay united.
Kaya napakasarap po na mag-aral po ng Biblia. Ano, ako nagiging spiritual eh. Ano, sabi nga ni Brother Hen, nagiging spiritual eh pagka preacher, ano? Talagang nakikinig ng preaching, ng mga komentary, ano? Kaya biyaya po, ano? Biyaya po. At salamat sa Panginoon na mayroon uling ganitong gawain na kami inihilera sa ganitong bagay. Dahil yan po ang isa sa dahilan kung para tayo uminit sa pananampalataya. No? Kaya salamat sa Panginoon. Privilege po sa akin ang mangaral sa inyong harapan ngayon. It's not of man's wisdom. Pandalwa, it's not of man's will. Hindi yan sa pagpapasya ng tao. Ang sabi po ng talata, sa verse 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao? Wow. Kaya po tayo ay nagkakaunawaan dahil tayo ay merong common spirit. Ano? Ang gagaling nga, yung may mga tao daw na nakakaunawa ng lingwahe ng aso, ayun. Pero kaya ang aso nakakaunawa ng kanilang, kumbaga ay nature dahil sila yung mga aso. Kung ano ikaw, yun ang nauunawaan mo. Ano? At biyaya, sabi po ng Bible dito, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Sino daw po? Sa verse 16. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ano po? Yun po ang biyaya, kaya nauunawaan natin, kaya ito palang Biblia ay unity, hindi nagkakalaban dahil yung nagsulat ay mayroong pag-iisip ni Kristo. Hindi kanilang pag-iisip, hindi kanilang pagpapasya, kaya nila isinulat. Ano po? Kaya biyaya po sa atin ang Biblia, credible. Mapapagkatiwalaan. United. Ano pa sabi po ng talata? Sa verse 1, tinan niyo po, sabi ng talata, ito po ang Korinto po ay Kristiyanong karnal. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse 1, chapter 2, verse 1, at ako mga kapatid, nang pumarihan sa inyo ay hindi ako naparihan sa mga na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Panginoon. Hindi dahil sa talino ni Apostol Pablo. Hindi dahil sa galing ni Apostol Pablo. Ang ibinabalita ko sa inyo ay ang karunungan ng Panginoon. Ang sabi pa ng talata sa verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao. Ang sabi pa ng talata, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Hindi ako naparito sa inyo para, ay magaling. Ay, sa totoo lang, si Apostol Pablo po ay, ang kanyang katatayuan ay mataas, matalino. Ano? Siya ay, sabi nga, sa kanyang pagpapakilala sa kanya, matindi siya. Pero hindi yan ang ginamit ko sa inyo. Ang ginamit ko sa inyo ay ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Kung sabi pa ng talata, sapagkat aking pinasihang walang malaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo. Ano sabi ng verse 16? Ito ang sabi, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya salamat sa Panginoon na yung kanyang ginamit, mababanggit ko na ata, salamat sa Panginoon na yung kanyang ginamit ay mayroong pag-iisip ni Kristo. Ano? Kaya ang Biblia po ay hindi yan hindi yan nagkakalaban. Kumbaga yan po ay chain. Magkakadugsong po yan. Ang kailangan lang talaga natin para ating maunawaan ay ating aralin at humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Opo. Dahil ang Biblia po ay hindi naman yan basta-basta. Ang aklat po, ang Biblia po ay hindi basta mauunawaan ng taong nasa laman. Ay kahit tayo po'y Kristiyano. Subukan ninyong, kayo'y Kristiyano na mabubuhay kayo sa kakarnalan, hindi. Mabigat, hindi nyo agad-agad mauunawaan ng Biblia. Dahil ang sabi po ng talata, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu. Pero salamat, mayroong mga taong ginamit at sila'y puspos ng Espiritu Santo, kontrolado ng Espiritu Santo upang maisulat yung mga katotohanan na dapat nating malaman.
No? Kaya biyaya po sa atin na mayroong nung ginamit. At yan po ay ang mga taong nandidiyan na atin pong napag-aralan. Ano po? It's not came from the will of man. Ang sabi pa ng 2 Peter chapter 1 verse 20. Ang sabi pa po dito ng 1 Peter chapter 1 verse 20. Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. No? Hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Yan po yung sabi ng Bible. Ang mga nagsulat ng Biblia, yung mga 4 na pong writer na nagsulat nito, ay hindi sila. Hindi galing sa kanilang sariling pagpapaliwanag, verse 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat saan? Sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Therefore, kaya pala ang Biblia ay united hindi dahil sa sarili nilang pagpapasya, kundi ang mga taong yun na nagsulat ng Biblia ay nagbuhat sa Diyos at nangaudyukan ng Santong Espiritu. Opo, yan po yung sabi ng talata. At alam nyo ba ang sabi po ng talata dito? Verse 11, balik po tayo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao? Kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos. Pero sabi ng talata, ngunit tinanggap natin ang Espiritu. Verse 15, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat ng lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyasat ng sino man. Meron pang talata diyan, ngunit tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Ano? Kaya tayo po ay ngayon ay nakakaunawa ng Biblia is not by ng ating sariling karunungan or pagpapasya, kundi dahil ng Diyos ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Ganon din naman ang mga nagsulat nito. Sa kabila ng sila po ay hindi magkakakilala, sa kabila ng ang lalayo ng kanilang agwat, si Isaiah ba, yung hula sa Isaiah, na ang Panginoon ay mapapako sa krus, Isaiah 53, yun ba'y kilala na ni Matthew, ni Luke at ni John, kung bakit nila naisulat yun, na ang Panginoong Jesus talaga ay magkakagayon? Hindi. Pero salamat, dahil ng banal na Espiritu, inihula na, mula Genesis hanggang Revelation, dahil kahit meron niyang 40 manunulat, pero iisa lamang ang author, ay mula Genesis hanggang Revelation, mangyayari at mangyayari yung iniisip ng author. Ano ho? Kaya ho, tinayo, parang ang ginamit, parang ang tao ay isang illustration ko lamang, isang ballpen. Iba't ibang klase ang ballpen, pero kung iisa lamang tao ang gumagamit ng iba't ibang klaseng ballpen na yun, yung kanyang sinusulat ay mangyayari at yun ang lalabas. Bakit? Dahil iisa lamang ang gumamit ng mga ballpen na yun. Parang ang tao, parang yung 40 manunulat na yon, sila ang ginamit na kasangkapan ng Diyos upang isulat sa panahong ito, sa panahong ito, sa panahong iyan, ang Biblia. Kaya biyaya po sa atin, na ang Biblia ay united, dahil hindi ito nanggaling sa karunungan ng tao. Dahil kung sa karunungan ito ng tao, iba ang ating matututunan. Sa totoo lang iba ang ating matututunan. Ang matutunan natin ay espiritu ni Lucifer. No? Pandalawa, it's not came from the will of man. Hindi ito nanggaling sa, kumbaga po ay will ng tao. Ito'y sa kalooban ng Diyos. Pantatlo, under po ng the reason why the Bible is united, it's not by man's interpretation. Apo. Yan po yung sabi. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 20, sabi po dito, 2 Peter chapter 1 verse 20,
sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. No? For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Ano? It's not by man's interpretation. Ano? Tayo nga meron ng Holy Spirit, minsan pag tayo nagbabasa ng Biblia, minsan nagkakamali pa yung ating interpretation eh. Why? Dahil mahirap talagang unawain ang Bible. Mahirap unawain ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa atin, lalo na pagka tayo'y nabubuhay sa kasalanan, mahirap maunawaan ang salita ng Diyos pag tayo ay nabubuhay sa pagkakasala. Pero pag tayo nabubuhay sa kalooban ng Diyos, lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, ating magaang mauunawaan ang salita ng Diyos dahil ng Holy Spirit na malayang nakakakilos sa ating buhay. Dahil kaya naman na hindi agad nakakakilos ang Holy Spirit sa ating buhay dahil lang kasalanan na ating ginagawa. Ano? Kaya mapalad po tayo na ang Biblia ay ipinasulat ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na kinasihan niya. Ano? Okay. So yan po yung katotohanan. Ano po? The reason why the Bible is united, it's not of man's wisdom, it's not came from the will of man, it's not by man's interpretation. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 20. And number 2, the Bible revealed by the Holy Spirit. Ano? Ang sabi po diyan sa verse 10 to 11, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos. Tingnan niyo po sa 1 Peter, yan po yung magkakaugnay. Sabi po ng 1 Peter, balik po tayo, 2 Peter pala. 2 Peter chapter 2, chapter 1, verse 20. Ang sabi po dyan, the Bible revealed by the Holy Spirit. Ang sabi po ng verse 10, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Yan po yung sabi. Ang sabi po dito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan. Tingnan niyo ho. Minsan, bine-brainwash. Minsan, pagkadating sa korte, tinuturuan ng abogado yung witness, ito yung sasabihin na para hindi ka magkamali. Diga? Ito yung sasabihin para hindi ka magkamali sa iyong sasabihin. Ito lang, wala ka nang idadagdag dahil pag may dinagdag ka, magkakamali ka. Diga? Ganon? Sa mga bata, pagka mayroong utang ang ina, sasabihin ng ina sa anak, hoy, pag dumating yan auto yung sasabihin mo, ay wala ang nanay, may pinuntahan. Ay dumating nga yung maniningil. Tao po, ay dumating yung binuksan ng anak. Sabi na, wala po ang nanay. Ay may nakatago doon sa cabinet, kitang paa. Ay siya, sasabihin mo sa iyong inay, sa susunod, dadalhin-dalhin yung kanyang paa, naiwan ata. Ibig sabihin, ang sabi po ng talata, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya pala, ang Biblia ay accurate at united dahil ito'y inirebuild sa kanila ng banal na Espiritu. Ano? Una, hindi ito sa mga kalooban ng Diyos, hindi ito sa kalooban ng tao, kundi ng kalooban ng Diyos. Ano? Kaya ang Biblia united. Pandalwa, ito ay revealed by the Holy Spirit. Ano? Yun ay yung maganda eh. Kaya, sabi nga ng talata, sino ba nakakaunawa ng malalalim na bagay ng Diyos? Nandito din sa ating pinag-aaralan. Kundi ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, ang nasa sa atin ay hindi Espiritong ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na nasa sa atin ngayon ay tinanggap natin na nagbuhat sa Diyos. At ito'y ang banal na Espiritu na tumatahan sa ating puso ngayon. Kaya tayo ay nakakaunawa ng malalalim na bagay ng Diyos.
Kaya nga sa mga unbeliever, pag ganitong usapan, naku po, boring na boring. No, parang walang kwenta. Tinan nyo pag kami nagsiservice sa patay. Ano? Ay wala eh. Puro nagtutungit. Minsan may hiyawan pa. Ano, maingay doon sa likod, maingay sa harap. Biyaya talaga yung ikaw ay magkaroon ng desire sa salita ng Diyos dahil ikaw ay mayroong banal na espiritu na tumatahan sa iyong puso. Opo, biyaya po yun. Hindi po yun basta-basta. Kaya magpasalamat po tayo na tayo po ay naligtas. Ano po? Magpasalamat po tayo na tayo po ay nakakilala, naligtas, at mayroong buhay na walang hanggan. Dahil hindi po lahat maging mananampalataya daw, ay willing sa salita ng Diyos. Dahil kung tayo ay willing sa salita ng Diyos, kung lahat ng nabautismuhan, nagpatotoo dito sa unahan, ay willing sa salita ng Diyos, hindi po sila aalis. Bakit? Dahil willing sila sa salita ng Diyos. Bakit nga? Hindi ko alam. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero ang malinaw na dahilan kung bakit ang isang tao ay aayaw sa salita ng Diyos, either nabubuhay ito sa kasalanan or either ito ay hindi ligtas. Apo. Yun po yung katotohanan. Kaya mapalad po tayo na tayo dito ngayon ay nag-aaral ng salita ng Diyos, masayang nakikinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Na ganyan ang ating espiritu. Kaya mga minamahal, tayo po ay magpalakasan sa Panginoon. Ang Panginoon ay malapit na. No? Kaya tayo ay magpalakasan sa Panginoon. The Bible revealed by the Holy Spirit. Ang sabi pa ng verse 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan. Yun po yung sabi. Ang ating tinanggap ay hindi yung espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula saan? Mula sa Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon na tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos ngayon dahil ang Holy Spirit na tumatahan sa atin. Dahil ang sabi ng Bible, sino ang nakakaunawa ng malalalim na bagay ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos. Dahil kung sa ating sarili, kung ating karunungan, wala tayong alam pagdating sa Diyos. Kaya lang natin nauunawaan ang Diyos at ang Kanyang salita dahil ito ng banal na Espiritu na tumatahan sa atin. At yan ang author kung bakit ang Biblia ay united. Kung bakit ang Bible ay united dahil ng banal na Espiritu. Kaya salamat po sa Panginoon na meron siyang sinugo ang banal na Espiritu upang ipaunawa sa atin ang malalalim na bagay ng Diyos. Ay tinan nyo, ay yung simpleng, yung simpleng buhay, na pag ikaw ay namatay, ay hindi maunawaan ng tao. Yung ikay pag namatay, wala eh. Sinasar nila ang kanilang isip na sila'y mamamatay din. Paano nga ako pag ako'y namatay? Ako nga eh. Saan ka ako pupunta? May nagtatanong ba ng taong, meron bang taong nagtatanong na yan pagdating doon sa ganung bagay? Hindi. Kaya lang sila nagtatanong dahil merong nangangaral at depende pa. Kung yung nakikinig na yun ay talagang kinikilos ng Holy Spirit. Pero kung hindi, ang sasabihin niya, kung naman itong mangangaral ito, ingin na ingin, tagal na tagal pa mangaral. Di ka? Dahil ang sabi po ng talata, ngunit ang Espiritu, verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sabi ng talata, ngunit ang mga taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Yun yung sabi. Kaya biyaya. Ay yung paggang isulat, ang salita ng Diyos, kung ang taong ito hindi puspos ng banal na Espiritu, may susulat kaya nila ang salita ng Diyos kung yung taong yun ay hindi puspos ng banal na Espiritu? Ay ang sabi, paliwanag ng Bible, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung sasabihin mong ang Bible ay hindi united, sinungaling. Ang Biblia po ay united at yan po yung nagkakaisa. Hindi ka lang siguro ligtas kaya hindi mo maunawaan. O kaya naman, kung ikay Kristiyano, ba't hindi mo maunawaan? Dahil ikaw ay nabubuhay na malayo sa Diyos.
Dahil ang sabi ng talata dahil ng kasalanan, kaya hindi natin makita ng malinaw ang Diyos. Isaiah 59 verse 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ang kasalanan ay parang ulap na hindi makita ang kagandahan ng Diyos. Ganon din. Kapag ang tao hindi tunay nakakilala sa Diyos at kung ang Kristiyano niyan ay nabubuhay sa pagkakasala, hindi talaga man niya mauunawaan ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon na yung ginamit niyang mga tao ay pinagpahayagan niya ng Banal na Espiritu. The Bible revealed by the Holy Spirit. Under po noon, revealed by the Holy Spirit to those have Spirit of God. Nandiyan natin po. Siyempre, saan ba ipapahayag ng Diyos ang kanyang mga salita? Doon sa mga espiritu din niya. Kaya nga sabi ng talata, verse 10, ngunit ang mga ito ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Sino nagpapahayag? Yung kanyang espiritu. Pero sabi ng verse 14, ngunit ating tinanggap, ngunit ang taong, verse 15, verse 12, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula saan? Sa Diyos. Kaya ang pinagpahayagan niya ng kanyang salita, kaya ang pinagpasulat niya ng kanyang salita, ay yung may espiritu niya. Dahil hindi mauunawaan ng ordinaryong tao yung pagpapaliwanag ng Diyos sa kanya kung siya'y walang kaugnayan sa Diyos. Kaya napakasarap pong aralin ng Bible. At sabi ko nga, biyayang ako'y nakakaunawa na rin ng kaunti sa salita ng Diyos. Hindi ko pa naman ito nauunawaan lahat. Bakit? Dahil ng Banal na Espiritu. At utay-utay ang pagpapaunawa ng Diyos sa atin. Dahil pagka pinapaunawa lahat ito ng Diyos sa atin, bakit tayo? Utay-utay ang pagpapaunawa sa pakikinig ng preaching, sa pagbabasa ng kanyang salita. Nauunawaan mo, yun pala yun. Yun pala yun. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong Banal na Espiritu. Kaya ang Biblia ay united, the unity of the Bible, kaya ang Biblia ay united because dahil ng mga taong, to those have Spirit of God, doon sa mga taong may Espiritu ng Diyos, ipinasulat niya, alam nga namang sabihin natin si Moises ay hindi nagpuntang langit, alam nga naman natin, sabihin natin si Moises ay hindi ligtas, ay siya ngay lingkod ng Panginoon, sasabihin mo ba na si Paul ay hindi ligtas? Mahirap yan. Sasabihin mo bang sila Matthew, Mark, Luke, and John ay hindi ligtas? Mahirap. Baka ikaw ang hindi ligtas. Kaya yung mga taong ginamit niya ay meron kasing espiritu niya. Kaya biyaya po sa atin na yung nagsulat ng Biblia ay merong espiritu ng Diyos at kaya tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos ay dahil tayo ay meron ding espiritu ng Diyos. Kaya napakasarap po ng Biblia yung aralin. Meron tayong espiritu. Meron tayong kumbaga sabi nga, tayo ay nilagyan. Ang Banal na Espiritu tumahan sa atin. Ang Diyos, ang Banal na Espiritu na tumatan sa walang hanggan, nagkasya sa atin. Ang Panginoong Jesus, kaya natin naunawaan na ang Iglesia ni Cristo, hindi maunawaan ang Panginoong na ang Diyos ay may kakayanang magkatawang tao. Kaya ang tingin nila sa Panginoong Jesus ay tao lamang dahil wala silang espiritong nanggagaling sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon, nauunawaan natin, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo'y sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Pagdating ng verse 14, nagkatawang tao ang berbo. Ako po sa pinagbayanan na nagtuturo. At idinidiktik ko yung talatang yun sa mga estudyante na Iglesia ni Cristo. Hindi talaga tanggapin. Ang Banal na Espiritu, kayo po'y kumilos. Dahil kung hindi kikilusin ang tao ng Banal na Espiritu, hindi nila mauunawaan ang Diyos at ang kanyang salita. Pero salamat, kaya ito na nasulat ng 40 manunulat na merong isang tinutok mo,
dahil lang banal na espiritu na inilagay na tumahan sa kanilang buhay. Ano? Kaya biyaya po sa atin, no, na meron tayong salita ng Diyos. Ang sabi po ng talata, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ano? Kaya meron tayong kaya tayo po'y nakakaunawa ngayon. Ay, kamalayan ko sa Diyos na ako hindi pa mananampalataya. Wala akong kaalam-alam sa Diyos. Ano? Ultimo nga yung pagpunta sa simbahan, hindi ko alam eh. Ngayon kayo magkukusang magsimba, kahit pantaong pananaw, ay wala ho yan sa bokabularyo ko. Pag sinabing hindi ko alam ho yung ultimo magpunta sa simbahan, wala yan sa hinagap ng aking isip na pumunta sa simbahan. Ay yung pang magsulat ng salita ng Diyos? Ay sasabihin mo na ang Biblia ay kontrahan, yan ay united. Hindi mo lang maunawaan dahil ikaw ay walang espiritu ng Diyos. Pero salamat sa ating mga mananampalataya, mayroong banal na espiritu. Kaya natin naunawaan na ang Biblia ay united because of the Holy Spirit na nagdudwell sa ating buhay. No? Kaya biyaya po. No? Dahil ako yung unbeliever pa, ranas ko naman po. Ranas din naman ho natin yan. Kayo gahoy nagkusang pumunta rin eh. Ay, wala nga ho eh. Ayun nga hong mananampalataya na nalayo pa. Ay, salamat sa Panginoon. Ito ay pinahayag to those have spirit of God. Ang sabi pa po ng Romans chapter 8. Tingnan niyo po ang Romans chapter 8. Isinama ko lang ho yan diyan dahil ang sabi po diyan ay malinaw. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng talata. Kapag ang tao ay hindi pa nakakakilala, kaya pala maraming mga bulaang mangangaral na ang Biblia ay kinukontra. Laging nakikipaggalit sa Diyos. Yun yung malinaw eh. Sabi, sapagkat ang kaisipan ng laman, kapag ang tao ay walang espiritu ng Diyos na tumatahan sa kanya, ang sabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Ano pang sabi? Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Malinaw ang sinabi ng Bible. Kaya pala maraming mangangaral na tinutulig sa ang pagiging united ng Biblia dahil yung mga taong yan ay wala naman talagang espiritu ng Diyos. Na tinanggap dapat talaga yung banal na espiritu na magpapaunawa sa kanilang salita ng Diyos ay hindi nila maunawaan dahil sila talaga'y walang banal na espiritu. Dahil sabi ng ating pinag-aralan, the Bible revealed by the Holy Spirit. To those have Spirit of God. Ang Biblia ay nauunawaan ng mga taong may Espiritu din ng Diyos. Kaya sa atin, maniwala po tayo na ang Biblia ay united, na ang Biblia ay nagkakaisa, na ang Biblia ay walang kasinungalingan, walang lahok na kasinungalingan. Kaya lang pinabubulaanan ng iba yan dahil sabi nga ng talata, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Vice versa. Maging yung mga ang taong nasa laman hindi nakalulugod sa Diyos. Maging ang taong nasa laman hindi rin sila nalulugod sa Diyos. Kaya sabi po ng talata, datapwat kayo wala sa laman, mga minamahal. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang kokontra sa atin ngayon na ang Biblia hindi united, ay siya sa atin mo yung sarili. Kung ikaw ay ligtas. Yan yung sabi ng Bible eh. May dalawang klase, ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit. Verse 9, datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Matindi yan.
Kaya merong mga mangangaral na tinutulig sa ang pagiging united ng Biblia, yung ang Biblia ay nagkakaisa dahil hindi sila sa Diyos. At wala silang Espiritu ng Diyos. Ay sino pinagpapahayagan ng Diyos? Yung may Espiritu niya. Ano? Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2. Ano? Verse 10. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin, ang kinakausap po dito yung mananampalataya ng Diyos ni Apostol Pablo sa Corinto, ano? Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ano? Yan yung sabi ng talata. Verse 12, ngunit ating tinanggap. No? Kaya meron tayong banal na Espiritu ngayon na nasa sa atin. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula saan? Sa Diyos. Upang ating mapagkilala mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. No? Kaya biyaya tayo merong Holy Spirit. Dahil pag tayo walang Holy Spirit, hindi natin maunawaan yung pribilehiyo na kaya ka nabubuhay ay dahil binibiyayaan ka pa ng Diyos. Oh. Di ka tayo papatayin dahil tayo makasalanan? Papatayin ho tayo. Pero salamat. Nauunawaan natin na pribilehiyong mabuhay, pribilehiyong maglingkod, pribilehiyo lahat ng bagay dahil ng Banal na Espiritu. Ano? Verse 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. Ano? Kaya po ako nakakapagsalita sa inyo ngayon hindi dahil sa aking sariling karunungan. Pagka lumalabas ngayong aking karunungan, ako'y ipalpak. Yung karunungan ko, palpak. Pero salamat, mayroong Banal na Espiritu. Na kaya tayo ay nakakagawa ng tama sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos dahil ikaw ay kontrolado ng Holy Spirit. Pero pagka ang namamayagpag ay yung Espiritu nating nasa laman, ay tunay na ngaling-ngaling ng Panginoon, kailan ka babalik? Ano? Sabi ng verse 13, na mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. No? Kaya yung ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay. Verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap. Malinaw. Hindi tumatanggap. Ang taong ayon sa laman, ang taong hindi ligtas, ang taong walang Espiritu ng Diyos, ay hindi tumatanggap ng ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ano? Sapagkat ang mga ito ay kabangmangan sa Kanya. At hindi niya naunawa sapagkat ang mga ayaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Pero sabi ng verse 16, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya turuan niya. Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Na? Kaya biyaya ho naligtas. Kung ako'y hindi naligtas, ayun nga nung ay babago pang ligtas, hindi ko pa alam yung Matthew to Revelation. Yung 66 books. Ayun, saan yan bubuklatin? Pero ligtas na. Pero palibasa, bata pa, sanggol pa, saan kayo? Hindi naman bubuklatin. Pero salamat sa Panginoon, utay-utay ang biyaya ng Panginoon. Hindi bigla, utay-utay. No? May biyaya ang Panginoon. To those have Spirit of God, to those, under po niyo, the Bible revealed by the Holy Spirit, to those have Spirit of God, to those who were saved. Siyempre, yung ligtas. Ano? May Espiritu ka na ng Diyos, ibig sabihin, ligtas ka na. Wala nga namang pagpahayagan. Ano? Kaya, maniniwala tayo sa eleksyon, ha?
Before the foundation, alam na niya, alam na ng Panginoon. Kaya biyaya na tayo naririto, tayo naligtas, tayo ay merong banal na Espiritu. Verse 10 and 14. Nabasa na po natin. Ano po, na ang pinagpahayagan ng banal na Espiritu para maisulat ang kanyang salita at upang magkaroon to ng unity sa kanilang pagsulat ay yung mga may banal na Espiritu, under po nun, pandalwa ay yung mga ligtas na. Kaya doon sa nagsasabing ang Biblia ay hindi united, siyasatin mong yung sarili. Ikaw ba'y ligtas na? May banal na Espiritu ka ba ng Diyos? Ay ang sabi ng Bible, ang sabi ng talata, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. No? Kaya dun sa mga mangangaral po na mayroong issue about sa Bible, ng Biblia daw ay hindi united, ay siyasatin mo muna ang iyong kaligtasan bago mo batikusin ang Biblia. No? Bago mo batikusin ang salita ng Diyos, siyasatin mo muna ang iyong kaligtasan. Ikaw ay ligtas na. Dahil ang nakakaunawa ng malalalim na bagay ng Diyos ay yung ang banal na Espiritu. Ay sabi ng Bible, ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong nagbubuhat mula sa Diyos. No? At under po nun, number 3, to those their mind is in Christ. And verse 16. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Sino nga baga? May nakakaunawa nga baga ng pag-iisip ng Diyos? Wala. Naku po. Sabi nga, yung mga simpleng bagay nga hindi natin maunawaan. Ay yung pang Diyos, ng isip ay infinite, walang katulad, omniscient one, ay hindi natin maunawaan. Pero salamat, sabi ng talata, ating itutuloy, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Let this mind be in you. Sabi ng talata, let this mind be in you, which also in Christ Jesus. Ang sabi ng Philippians chapter 2. No? Ang sabi ng talata, let this mind be in you, which also in Christ Jesus. Ngayon, kung tayo po ay tunay na naligtas, kung tayo merong pag-iisip ni Kristo, nauunawaan natin ang Diyos. Bakit? Ay, sino ba si Kristo? Nating sinampalatayanan. Kaya yung nagsasabing, ang Ama lamang, hindi mo nauunawaan. Kung hindi mo nauunawaan, si Jesus ay Diyos. Apo, yan po yung tunay. Kung hindi mo nauunawaan na si Kristo yung Diyos, hindi mo mauunawaan miski ang Ama. Apo, yan po yung tunay. Hindi mo mauunawaan. Lalo ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ay tumatahan sa atin. Kaya hindi mo maunawaan yung tatlong yan, ang dahilan, hindi ka ligtas. Wala ka pang natatamong kaligtasan. Ang aking himok sa iyo, magsisi ka ng iyong kasalanan at manampalataya ka sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Upang maunawaan mo ang Diyos mismo. No? To those, their mind is in Christ. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya ay turuan niya. Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. No? Kaya natin naunawaan ang Diyos dahil ni Kristo, yung pag-iisip ni Kristo. Dahil si Kristo yung Diyos. Ano po? Ano pa sabi? Sa John chapter 15, ang sabi ng talata, John chapter 15:15. John 15:15, ang sabi ng talata, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. Di ba? Malinaw. Lahat ng bagay, saan ba nanggaling si Kristo? Sa langit. Kaya natin nauunawa ng Ama dahil ipinaluwanag sa atin ni Kristo ang lahat ng mga bagay na nanggaling sa Ama. Bakit? Dahil si Jesus ay Diyos. No?
Sabi po ng talata, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko na sa inyo. Kaya salamat na meron tayong pag-iisip ni Kristo. Ano? Biyaya na tayo po inaligtas, may banal na espiritu, mayroong Kristo sa buhay. Ano? Kaya napakagaling ng Panginoon sa ating buhay. Yun ang mirakulong nangyari talaga. Yun ang tunay na mirakulong nangyayari or mangyayari sa buhay ng tao pagka siya ay tunay na nakakilala, nagsisi ng kasalanan, nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ano? At kaya mo nang tanggapin ang salita ng Diyos kapag ikaw ay tunay na naligtas at may banal na espiritu ka na. Kayang-kaya mo na yung tanggapin. Ano? Kayang-kaya mo nang tanggapin yan. Dahil may pag-iisip ka na ni Kristo, may banal na espiritu ka na sa buhay, ay awan din. Pagka yan ay hindi mo pa matanggap. Kaya hindi lang makakatanggap nito. Sabi ng Romans chapter 8 verse 7, ngunit ang taong ayon sa laman, ano? Sabi ng talata, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Verse 14 ng chapter 2 ng 1 Corinthians, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu. Ano? Hindi mo talaga yan tatanggapin kapag ikaw ay wala pa, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. No? Lagi ng batikos, lagi ng meron kang, ay bakit ganyan? Dahil nga hindi ka paligtas. Yun ang pinaka dahilan kung bakit ikaw ay rebelde, laban sa salita ng Diyos, ayaw mo sa salita ng Diyos, dahil hindi ka pa talaga tunay na nakakakilala sa Panginoon. Yan na. Pero salamat, tayo, mga mananampalataya, tinatanggap natin na ang Bible ay mayroong pagkakaisa. Ang Biblia ay, kumbaga po, ay kahit yan ay mayroong 4 manunulat, pero salamat mayroong iisang nagpasulat. At ito'y ang banal na Espiritu. Ano po? Yan po yan. At salamat na ang Biblia ay mayroong, kumbagay, isang tinutok mo. At yun ay mula Genesis hanggang Revelation, kung inyong uunawain at aaralin, ito'y sa kaligtasan at sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus. Talagang biyaya. Mula Genesis hanggang Revelation, the Lord Jesus Christ ang tinutok mo ng Biblia at sasabihin mo, hindi yan accurate, hindi yan united. Ay, kasinungalingan na yung sinasabi mo. Ano? Dahil ako bilang mananampalataya, ligtas, may banal na espiritu, may Kristo, ang isip ay na kay Kristo. Bagaman hindi ako pure na kumbagay alam pa ang salita ng Diyos, pero nauunawaan ko yung mga bagay-bagay ng Diyos. Ha? Kaya salamat sa banal na espiritu. And the last, the unity of the Bible, makikita talaga natin diyan, bakit merong unit ang Biblia? Dahil ang Biblia ay pure Word of God. Ang Biblia po ay hindi naglalaman. Ano? Meron kasing laging tanong, ano ga ang Biblia? Salita ng Diyos o naglalaman ng salita ng Diyos? Alam niyo po, ang Biblia ay pure Word of God. No? Meron lang dyan tagpo na meron kayo malilito, si Satanas ay umimik. Ano? Diga? Kung ikaw ang Diyos, iligtas mo Diga, nung ang Panginoong Hesus ay nagpasting, umimik si Satanas. Pero yun ay ipinasulat na. Ano? Ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na espiritu, ipinasulat doon sa mga tao. Ano? Siyempre, nangyari nga yung tagpong yun. Pero ang Diyos na nagpasulat. Hindi si Satanas ang nandoon. Saktong yun. Ano? Kaya, the Bible, why the Bible is united? Bakit ang Biblia ay mayroong pagkakaisa? Dahil ang Biblia ay pure Word of God.
Nandun din ulit sa talata. Balik po ulit tayo. Ano? Sa 1 Corinthians chapter 13 and 14. Na mga bagay na ito ay atin namang sinasalita hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. You know. Kaya nga yung yung nasa husgado, sasabihin ng abogado dun sa witness, ito lang sasabihin mo para hindi ka magkamali. No? Yun, yung ibig sabihin ko, example po yun na para mangyari yung kaso na maabsuelto, yung witness ay mayroong lamang sasabihin na ito na sinasabi ng abogado para hindi siya magkamali. Ano? Ganon din po. Ginamit ng 40 manunulat, hindi sila magkakakilala, na hindi nga sila magpipinsan. Hindi ho sila magpipinsan o magkakabag-anak. Hindi nga wala silang pagkakakilanlan or Pero salamat sa Panginoon, ang sabi ng talata kung ating babasahin, na mga bagay na ito ay ating namang sinalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Malinaw. Kaya po ang Biblia united. Yung taong yun ay ginamit lamang kasangkapan at hindi kanya gagamitin kung ikay kontra. Hindi kanya gagamitin kung ikay kontra dahil wala kang Espiritu niya. Pero salamat, yung ginamit na kasangkapan ng Diyos ay siyempre mga ligtas at may Espiritu din niya. Kaya hindi mo mauunawaan kung ikaw ay laban sa salita ng Diyos, hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos dahil wala ka pang Espiritu at hindi ka ligtas. Kaya ang Biblia ay pure Word of God. Sa atin pong mga mananampalataya, wala yung issue. Kaya sa inyo kayo may issue, ay iwan ko rin nyo, wala kayo. Pero sa akin po, yan po ay solid, pure Word of God po yan. Dahil sabi po ng talata, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya tayo nakakasalita ngayon ng biyaya ay dahil yun ang banal na Espiritu. Kung tayo walang Espiritu, kung hindi ko didiskarte Di ba? Kung hindi dahil ko. Di ba? Parang si Lucifer. Dahil kung wala tayong Espiritu ng Diyos, ang Espiritong nasa sa atin ay Espiritu ni Lucifer. Kaya lagi na lang sa ating sarili, kundi dahil ko. Salamat at ako'y matalino. Salamat at ako'y di ba? Pero salamat sa Panginoon because of the Holy Spirit. Kaya napapagkilala natin na ang lahat ay biyaya lamang, hindi dahil natin. Hindi dahil ng karunungan natin, kundi dahil ng Espiritong nagbuhat sa Diyos. Sabi po ng talata, verse 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Tama. Alam niyo po yung nangaral si Stephen? Magkaiba yung nangyari sa Acts chapter 2 kaysa sa pangangaral ni Stephen. Yung sa Acts chapter 2, na-regenerate. Nakakilala. Pero yung doon sa pangangaral ni Stephen, hindi. Ano nangyari? Tingnan mo, nagalit. Pinatay si Stephen. Kaya ganyan ang taong walang Espiritu ng Diyos. Pagka ang taong walang Espiritu ng Diyos, ultimong marinig lamang ang Biblia, aayaw na. Ano yan? Bible na naman. Ngayong Bible na yan. Diyan may bigas, panlaman. Pero salamat, meron tayong Holy Spirit, na kaya tayo ay nakakaunawa na malalalim na bagay ng Diyos, dahil ang nakakasiyasat na malalalim na bagay ng Diyos ay ang Holy Spirit. Kaya tayo ay nakakaunawa na malalalim na bagay ng Diyos ay because of the Holy Spirit na tumatahan sa ating buhay. Verse 14, sabi nga, ngunit ang mga taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa. Kaya,
minsan, dumarating din sa punto na hindi na lang ako nagagalit. Dahil wala nga silang espiritu eh. Yung minsan ikaw minsan ay punong-puno ka na. Ano? Minsan ay punong-puno ka na dahil itong mga ito hindi makaunawa. Pupunta ka na lang doon sa punto na wala nga silang espiritu ng Diyos, hindi nga ligtas. Kaya nga, matindi nga pala. Kaya, binabulay ako maganda. Yan. Ano? Kaya, salamat sa Panginoon, may banal na espiritu. No? Oo nga, no. Sumingit lang sa aking isip. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ng Espiritu. Kaya biyaya po na tayo nakakaunawa. Balik ko sa 1 Peter, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi nangaudyukan ng banal na Espiritu. Kaya sa atin po mga mananampalatayatan Diyos, tayo ay magpasalamat. Hindi na tayo yung kumbagay pangangaralan pa. At bago pa di na pangaralan ka na nga, naligtas ka na nga, hindi naman instant ang paglago. Hindi ka? Biyaya po na tayo po ay nasa ministry. Na tayo po ay hindi naman sobrang lalim na, pero salamat tayo po ay nag-uugat na sa pananampalataya. Opo, hindi ho tayong aakayin ka pa, hindi ka paligtas, pangangaralan ka pa, tapos pag naligtas, diga? Pero salamat sa atin. Tayo po inaandidiyan na, nilagay na ng Panginoon. Tayo magpagamit at magpalago sa Panginoon. May kanya-kanyang kahinaan. May banal na Espiritu. Ano? Kaya salamat, ang Biblia united because of the Holy Spirit. Kaya natin nauunawa ang Biblia because of the Holy Spirit. Ano? Ang Biblia ay pure, sabi nga dito, pure, the Bible is pure. Ang ibig sabihin po ng pure means not mixed or adulterated. Matindi pala yung pure. Means not mixed, walang halo or adulterated with any other substance or materials. Aking tinatanong, saan ba ginagamit yung adulterated na yan? Matindi po yung paggamit ng adulterated na yan. Kaya kung ang Biblia hindi pure, ay delikado. Delikado po. Delikado tayong mga mananampalataya. Baka salang ating pinaniniwalaan. At delikado. Ang Diyos ay galit. Pero salamat. Pure. Walang halong hocus-pocus. Hindi ito galing sa Lamas version ng Iglesia ni Cristo. Ano? Pero salamat, ang Biblia ay pure. Ang Biblia ay 66 na aklat lamang, 39 sa Old Testament, and 27 sa New Testament. Wala ka nang idadagdag. Wala na diyang Apokrypha, wala na diyang Barok, Judith, Tobit, etc., etc., kaya naging 77. Ay, hindi pa naman matapos basahin, dadagdagan pa. Kaya salamat sa Panginoon, merong Holy Spirit, kaya natin nauunawa ng Bible, at ang Biblia ay united. Walang halong biro. Walang halong kasinungalingan, pawang katotohanan na nagagaling sa Bible. Ano? So tayo po yung mag-pray, tayo manalangin. Salamat Panginoon.